Posible pang tumindi ang pinsala ng El Nino sa ilang produkto kabilang na ang bigas. Kamusta kaya ang presyo? Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa gitna ng tumitinding init, umabot na sa halos 6 na bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa mga produktong agrikultura. Pinakamalaki ang pinsala sa bigas na umabot sa 3.1 billion pesos. Sinundan niya ng 1.7 billion pesos na pinsala sa mais at 958 million pesos naman sa high-value crops. 3 rehiyon sa bansa ang pinakapektado ng El Nino na pangunahing pinagkukunan ng bigas sa bansa. Sabi ng DA, bumaba na ang ani ng palay ng 100,000 metric tons sa first quarter ng taon. From 4.78 last year, ngayon ay 4.68 million metric tons. So earlier projection nila tataas by 4.8. So yung actual na measurement nila 4.68 million metric tons. Ang magiging epekto niya ngayon ay yung preparation for wet season. So land prep kung kulang ang tubig. So magkakaroon ng konting delay sa planting for the next season. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, samahan ng mga magsasaka sa bansa, mas matindi pa ang maaaring epekto ng El Nino ngayong second quarter ng taon. Yung tinamaan ng drought during the production season in the first quarter, aanihin siya ng second quarter, particularly April and May, yun ang magkakaroon ng water stress. No? Kukulangin siya ng tubig and yung output niyan mas mababa. At yung iba talagang natuyuan, yung iba nasira na. Para mapunan ang kakulangan sa bigas, aasa na naman daw ang bansa sa imported na bigas. Bagamat bumaba na ang presyo ng bigas sa world market, hindi nangangahulugan na bababa ang bentahan sa mga pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 million metric tons na imported na bigas na ang pumapasok sa bansa ngayong taon. Pasok naman daw ito sa kanilang target na 300,000 hanggang 350,000 metric tons na imported na bigas kada buwan. Magkakaroon ng price impact kung yung papasok na imported ay masyado ring mahal at yung local production mo kulang. So definitely magkakaroon yun ng impact. So ngayon naman hindi naman masyadong mataas yung presyo sa international market compare last year. Samantala, pinag-aaralan ngayon ang planong paglalagay ng label sa mga bigas para malaman kung alin ang local at imported at maiakma ang presyo nito sa sandaling ibenta na sa mga pamilihan. Meron kasi siyang dapat na tamang presyo according to specific grade or yung milling quality ng bigas. Ang problema raw, madaling dayain yan, ililipat lang nila yung imported rice sa ibang sako na kunyari local. O ipang-mimix nga nila, lalo na pagka hinalo na yan sa local rice, mahirap mo nang alamin kung local ba yan o imported. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.